Magandang araw mga kabajads, no. So meron na naman tayo dito isang problema na Bajaj Sarino model, no. So ito yung 2024 model. So ito yung tinatawag na 3-in-1 sensor, no. So ayan mga kabajads, ang sabi ni customer bagong palit na ng fuel filter at spark plug pumapalya yung kanyang makina, no. So pag binibirit mo parang mamamatay na yung kanyang makina. So ayaw humatak ng maayos dahil nga palyado. So yan yung concern ni customer sa atin, no. So yun ang ating i-check, no. So papandarin muna natin yung unit para ma-confirm natin kung ano nga yung problema. So ayan mga ka-budgets, no. So yan yung ating tutorial ngayong araw na to mga ka-budgets. Okay mga kabadyads, no? So papaandarin muna natin yung unit para ma-confirm natin kung ano nga yung problema. Tapos i-diagnose din natin. So ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads, no? So wala naman siyang MIL, no? Pero i-diagnose din natin. Dahil kapag binibirit mo siya, pumupugak yung makina. So ayan yung kanyang error code. So throttle pedal position, tsaka manifold absolute. So ito yung sakit dun sa team up sensor o sakit o yung sensor mismo. So kakalasin natin tong pinaka throttle body para ma-check natin ng magaling yung kanyang mga sakit, no, at yung sensor. So yan yung mga common issue ng mga ganitong model, yung mga new model na 2024 model. So ito yung mga tinatawag na 3-in-1 sensor. So ayan mga kabadyads, yung ating susolusyonan ngayong araw na to, yung issue na palyado. So ayan mga kabadyads, kakalasin ko lang itong throttle body para makalas ko ng maayos yung pinakasakit dun sa team up sensor. So ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads, no. Kaya kinalas ko yung throttle body dahil medyo mahirap kalasin yung sakit ng team up sensor, no. So ayan mga kabadyads, no. Medyo maselan kasing kalasin to. So kailangan mong iba yung pag-iingat. So ito yung throttle body niya, medyo madumi na rin. So diretso linis na rin natin, no. Tapos i-check natin tong connector ng team up sensor, no. So ayan. Kung mapapansin nyo, meron na isang putol na wire, no. So i-confirm natin kung putol nga siya, no. So ayan mga kabadyads, no. So putol na yung kanyang isang wire. So yan yung i-repair natin mamaya. So ayan mga kabadyads, tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair nitong mga ganitong socket, no. So dahil wala tayong nabibili mga connector na ganitong sobrang liit, so kailangan nating i-repair yan. Dahil ito ay kasama sa mga electrical wirings, no. So ayan, putol yung isang wire niya, pin number 1. So yan yung i-repair natin mamaya, no. So ayan mga kabadyads, lilinisin muna natin itong throttle body. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng magnetic ng TPS, no. So ito yung nagiging common issue din kapag madumi na yung magnetic ng team up sensor natin, pumapalya. So hindi nagpapunction na maganda yung ating team up sensor dahil dun sa maduming magnetic ng team up sensor, no. So ayan, kakalasin muna natin itong actuator, itong stepper motor, at kakalasin din natin yung team up sensor. So ayan mga kabadyads, no. Okay, ayan mga kabadyads, no. So kakalasin ko na itong team up sensor, no. So ito yung 3-in-1 sensor. So pagkakalas natin dito, may iiwan yung pinaka magnetic nya. So yun yung dapat natin linisin, yung pinaka magnetic. So ito yung team up sensor na 3-in-1. Tapos ito yung ayan yung magnetic nya, may lock yan kaya naiiwan yan. So medyo kinakalawang na siya, madumi na. So kakalasin muna natin yung pinaka-lock nya. Ayan, yung clip. So hugutin lang natin yung clip. So ayan, natanggal na. Tapos huhugutin na natin tong pinaka-magnetic, no. So ito yung magnetic control, no, dun sa team up sensor. So ayan, medyo madumi na yung kanyang magnet. So ayan, yung magnetic control yan ng team up sensor, no. So magnetic yan mga kabadyads. So nililinis yan kapag nararamdaman nyo na yung inyong unit ay pumapalya o bigla na lang namamatay sa takbo. So yan yung dapat nating linisin dahil hindi nagpapunction na maganda yung kanyang team up sensor, no. So ayan mga kabadyads, yung
Simple tips ko sa inyo kapag ganito yung model ng unit nyo, yung 3-in-1, so 2024 model. So ayan mga kabajads, lilinisin muna natin itong throttle body dahil medyo madumi na, so kailangan na natin linisin dahil binuksan na rin lang naman natin para malinis na rin, no? Pinaka-importante nating lilinisin dito ay yung magnetic control ng TMAP sensor. So ayan mga kabajads, no? So yan yung simple tips ko tungkol dito sa ating TMAP sensor, no? So ang pinalilinis ko nga pala dito mga kabajads degreaser. So okay naman ang degreaser, no? So tapos huhugasan lang natin ng tubig, so okay na yan mga kabajads. Pwede naman kung may budget naman kayo, pwede kayong bumili ng mga panlinis ng carburetor cleaner, so pwede yon, mas maganda yon. So ayan mga kabajads, lilinisin muna natin ng magaling itong throttle body. Ayan mga kabajads, no, nililinis ko na yung magnetic control ng TMAP sensor. So ayan, medyo madumi na talaga siya at kinakalawang. So kailangan talagang linisin to para mag-function ng ayos yung ating TMAP sensor. So yan yung mga dahilan kung bakit biglang namamatay sa takbo o pumapalya. So yan mga kabajads, no. Okay, yan mga kabajads, nalinis na natin yung throttle body, no. So ibabalik na natin tong actuator. Ayan mga kabajads, no. So sa paglilinis naman ng throttle body, hindi naman masyadong maselan yung ganitong paglilinis ng throttle body. Basta kakalasin nyo lang yung actuator at yung kanyang sensor, so walang problema. Tapos i-off nyo lang yung susi bago kayo magkalas ng mga socket sa sensor, no, para hindi siya magkaroon ng check engine o hindi umilaw yung MIL indicator. So ayan mga kabajads. Tapos isusunod natin dito ikakabit yung, siyempre una natin ikakabit yung magnetic control ng TMAP. So ituturo ko sa inyo kung paano magkabit nun, no, mga kabajads. Doon naman sa pagkakabit ng magnetic, wala namang ikaliligaw sa pagkakabit nun dahil may guide naman yon. So ayan, ito yung magnetic, so ikakabit natin. So makapapansin nyo yan, may guide naman yan para doon sa tamang salpak dito sa ating control ng accelerator, no. So ayan mga kabajads, sasalpak nyo lang yan dyan, tapos ididiin nyo, tapos ibabalik nyo yung kanyang pin, no. So wag nyo kakalimutan yung pin para hindi siya lumuwag, no. So ayan mga kabajads, ito yung pin nya, no. So maliit lang yan, isasalpak nyo lang yan dyan sa pinaka magnetic. Ayan mga kabajads, no. Okay na, tapos ikakabit na natin yung, ididiin nyo lang muna ng magaling yung kanyang lock, tapos ikakabit na natin tong TMAP sensor, no. So ayan yung TMAP sensor, so nakahiwala yan mga kabajads, no. Nakahiwala yung magnetic nya dun sa TMAP sensor. So ayan mga kabajads. Ayan mga kabajads, no. So naikabit na natin yung actuator at yung TMAP sensor. So nilinis na natin yung throttle body. So ang susunod naman natin ay i-repair na natin yung connector ng TMAP. So ayan mga kabajads. Sa paghuhugot naman itong ating TMAP sensor ng pin, so ayan may lock yan na yan, kulay violet na yan. Huhugutin nyo lang yan. So ayan, nakatanggal na natin yung lock. Then dito sa pinaka pin, itong butas na nasa unahan, so ayan, susungkitin nyo lang yan ng bahagya para lumuwa yung kanyang pinaka-pin, no. Tutulak nyo lang palabas. So ayan mga kabajads, no. So kung mapapansin nyo yan, luluwa siya. So ayan mga kabajads, unti-unti kong tinutulak palabas yung pinaka-pin para mahugot natin yung
pinaka-pin ng socket. So medyo nasagad yung pagkaputol ng wire, no. So medyo mahirap-hirap i-repair to mga kabajads. Kailangan natin dugtungan ng panibagong wire. So tapos hihinangin natin, no. So ayan mga kabajads. Ayan mga kabajads, no. So nahinang ko na ng bahagya yung kanyang wire para hindi siya nabubunot, no. So tapos ang gagawin natin nito, isisil lang natin. So ang gagamitin natin pang-seal yung shrinkable tube lang, no. So pwede na yan para masil lang yung ating pinagdugtungan. So para hindi siya pinapasok ng tubig, no. So ayan mga kabajads. So ito yung ginagamit kong pansil kapag nagdudugtong ako ng mga wire, no. So shrinkable tube para sure na silyado siya, no mga kabajads, no. Kasi kapag electrical tape yung ginamit natin, so umaangat yan katagalan, no. Nagkakaroon ng leak yung wire. So nagkakaroon siya ng short current, no. So iilaw ang MIL. So kaya nilalagyan ko ng shrinkable tube. So ayan mga kabajads. Tapos isusuksok na uli natin dito sa pinagtanggalan natin. Okay, ayan mga kabajads, no. Susuksok na natin uli. Tapos pagkasuksok natin yan, ilalagay na uli natin tong lock ng pin. So itong kulay violet na yan, itutulak lang uli natin. So pagka nailock natin yan, hindi na yan basta-basta mahuhugot. Tapos idudugtong na uli natin dito sa wire na pinagkalasan natin. Tapos isisil din uli natin ng shrinkable tube. So ayan mga kabajads yung ating simple tips tungkol dito sa ating mga socket at saka wire na kung paano magdugtong at kung paano mag-seal, no. So ayan mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, no. So naikabit na natin yung throttle body at wag niyong kakalimutan yung bolt ng throttle body dito sa may parte sa likod ng pulley ng accelerator, no. So para hindi lumuluwa yung ating sleeve, no. So kalimitan kapag natanggal yung bolt dun sa throttle body, lumuluwa ang sleeve, no. So yan yung nagiging dahilan kung bakit lumuluwa yung sleeve ng ating throttle body. So ayan mga kabajads, no. So iigpitan ko na lang to, tapos i-delete natin yung code error and papaandarin na natin yung unit. Okay, and mga kabajads, no, i-diagnose na natin. So i-delete natin yung dalawang code error ng unit, no. So kahit hindi siya naka-check engine, meron siyang code error na lumalabas. So ayan mga kabajads, no. So yan yung ating i-reset. Tapos papaandarin natin yung unit kung okay na ba yung kanyang RPM, no, yung idling niya, kung mabibirit na natin o sasagad na yung kanyang RPM. So ayan mga kabajads, yung mga simple tips ko sa inyo, no. So ayan mga kabajads.
okay na mga kabadyats, no? So solve na yung problema nung unit ni customer, no? So okay na yung kanyang idling at nabibirik na, no? So hindi na siya akala mo mamamatay. So yan yung mga simple tips ko tungkol sa mga ganitong unit, yung mga 2024 model. So ayan mga kabadyats, yung tutorial natin ngayong araw na to. So maraming salamat sa mga lahat na sumusuporta sa aking mga video, no. So salamat sa inyo mga kabadyats.